Meron pa pong lumilisaw. Pumumuna tayong lahat para po bago tayo magpasimula ay nasa ayos na po tayong mga upuan. Sapagkat ang Diyos po ay napaka-organize. Hindi po siya nananahan sa kaguluhan. Hindi po siya nananahan sa may mga nagbubulong-bulungan, kundi ang gusto po ng Panginoon, ganap na katahimikan upang marinig natin ang kanyang tinig. Okay na po. Ngayon po ay meron tayong kapatid na nagdiriwang ng kaarawan at kasama na rin po sa pagbati ng Kapatirang Divine Mercy ang lahat ng ating mga kapatid na nagdidiwang ng kaarawan o magdiriwang ng kaarawan ngayong buwan ng Pebrero. Andiyan po ba si kapatid na Selly? Yung pong celebrant natin sa araw na ito. Asaan po siya? Wala po. Tita Pilar, nasaan siya? Yung kinantahan natin kanina. Wala pa? Okay po. Muli po ay isang napakagandang umaga sa ating lahat. Ang sarap po ng klema, swabing-swabi sa katawan. Yung iba po kasi pagka mainit, alisagsag. Pero ngayon po, yung lamig ng panahon, napakasarap pong damhin sa ating mga balat ang malamyos na simoy ng hangin. Ang bahagi pong tema sa akin sa araw na ito, ganang pagkatao, ginamit ang aking pagkatao upang ating lubos na maunawaan ang tema na ibinahagi niya sa aking kaisipan sa araw na ito. At ang tema po natin ngayon ay tungkol po sa ating pananampalataya. Napakahirap po kasi nito na iugat sa tao. Tama, naniniwala tayong may Diyos. Nagsisimba tayo, nagdarasal, tumatawag sa Kanya. Pero yung pong pananampalataya ay dapat nating patunayan sa Kanya. Amen? Kung tayo po ay ganap na nananampalataya sa Panginoon, hindi na po tayo nag-aalala. Bakit? Sapagkat tayo ay sumasampalataya. Napakabilis po nating usalin yung ating panalangin ng pananampalataya. Sa panalangin pong ito, yung tinatawag nating credo o ang sumasampalataya, tatlo po yung keywords na dapat nating tandaan doon. Unang-una, key verse, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Lahat po tayo ay alam natin ang panalangin ito. At kung minsan nga, yung pag-recite, parang minamanilang natin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Pangalawang key verse, sumasampalataya ako kay Jesucristo na iisang anak ng Diyos. Amen? At yung pangatlong key verse, sumasampalataya ako sa Diyos, Espiritu Santo. Sa makatuwid mga kapatid, kung atin pong isa-summarize, ang buod po ng panalangin ay ang pagsampalataya natin sa Diyos Ama, Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Napakadaling sabihin. Subalit sabi ko nga po sa atin, ang manampalataya ay mahirap isabuhay, mahirap gawin. Sapagkat ang taong nananampalataya, panatag na. Sapagkat alam niya na may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo na tutulong sa Kanya. May mga dahilan po kung bakit tayo dapat sumampalataya sa iisang Diyos, Panginoon nating lahat. Ang Panginoon po ay may tatlong katangian o powers na hindi kayang tularan ng tao. Yung power ni Superman, pwedeng parisan ng tao. Yung power ni Wonder Woman, pwedeng pamarisan ng tao. Pero yung power ni God, walang sino mang makakaparis dito. Ano po yung tatlong powers ni God? Pakapakinggan nyo pong mabuti sapagkat dito po ang magiging stepping line para maipahayag natin ng tuwiran ang ating pananampalataya.
Ang Panginoon po ay may tatlong powers. Number 1, siya po ay omnipresent. Pakisabi nga po. Lakasan niyo po. Omnipresent. Ang ibig pong sabihin ng omnipresent, God is everywhere. Kahit saang lugar, nanduroon siya. Kahit saan dako, nanduroon siya. So ang ibig pong sabihin, wala tayong maililihim sa Kanya. Amen. Sabi nga po ng banal na Espiritu sa Kanyang isa sa mga pahayag, kahit magtago ka sa pusod ng dagat, kahit magtago ka sa ilalim ng lupa, makikita ka pa rin ng Panginoon sapagkat siya ay nasa lahat ng lugar. God is omnipresent. God is everywhere. Kaya hindi ka po pwedeng mga tuwiran na sasabihin mo sa asawa mo, hindi ako makakauwi ng maaga kasi may overtime ako. Naniwala yung asawa mo na may overtime ka kaya hindi ka makakauwi ng maaga. Pero hindi pala iyon ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan pala na aya ka ng kabarkada mo at kayo ay nagpunta sa isang lugar kung saan kayo ay magkakaroon ng panandaliang saya o panandaliang aliw. Tama, napaniwala mo yung asawa mo na nag-overtime ka. Pero ang Diyos na nasa lahat ng lugar na nakikita ang ginagawa ng bawat isa, hindi ka makaliligtas sa Kanya. Wala kang maitatago na gagawin mo sa Kanya. Bakit? Anong reason? God is omnipresent. God is everywhere. Kaya matakot tayo na akala natin walang nakakakita sa atin, subalit may Diyos na laging nakakakita sa atin. Amen. Pangalawang katangian ni God o power ni God, God is omnipotent. Sabihin nga natin, omnipotent. Pakiulit po. Ano po yung una? Pangalawa? Okay. Ano po ang ibig sabihin ng omnipotent? Si God po ay may power na hindi kayang parisan ng kahit na sinong tao. Halimbawa, ng power ni God, matingkad ang sikat ng araw, maya-maya ay kukulimlim. Kaya ba yang gawin ng tao? Ang may kapangyarihan lang na gumawa niyan ay ang ating Panginoon sapagkat nga siya ay meron tinatawag na omnipotent power. Isa pang halimbawa, nang tumatawid si Moses sa karagatan kasama ng mga Israelita para magpunta sa lupang pangako, sila ay hinahabol ng kanilang mga kaaway. Amen. Anong power ni God ang ginawa niya para hindi maabutan ng mga kaaway ang mga Israelita? Hinati niya ang dagat upang sila ay makatawid. Kaya ba yang gawin ng tao? Diyos lamang ang may kakayahang gumawa niyan dahil nga siya ay omnipotent. Ang ibig sabihin, may power siya na hindi kayang parisan ng tao. May bukol ka ba sa katawan? May karamdaman ka ba na sinabi ng doktor ay wala ng kagalingan? Sa Diyos, may kagalingan yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sapagkat siya ay mayroong kapangyarihan na magpagaling ng anumang karamdaman. Magugulat ka na lamang na yung bukol mo pala na sinabi ng doktor ay cancerous ay nawala. Tinunaw, karakara ng Panginoon dahil sa kanyang omnipotent power. Walang makagagawa niyan kundi ang Diyos lamang. Pangatlo, omniscient. God is omniscient. Sabihin nyo nga, omniscient. Ano po yung pangalawa? Pakilakas. Pangatlo, omnipresent. Una, omnipresent. Pangatlo, omniscient. Ano pong ibig sabihin ng omniscient? Alam niya ang lahat. Walang malilihim sa Kanya. Alam niya ang laman ng iyong puso't damdamin. Iniisip mo pa lamang, alam na niya. Kaya lahat ng kalutasan ng ating problema, walang nakakaalam ng solusyon kundi siya lamang.
At nang dahil sa tatlong powers ng ating Panginoon, dapat tayong mangunyapit sa Kanya. Sapagkat siya pala ay mayroong kapangyarihang gawin ang lahat ng bagay na imposible sa tao, subalit posibleng-posible sa Kanya. Kaya bakit hindi tayo mananampalataya sa Kanya? Sa tatlong powers niyang ito, bakit hindi tayo mananampalataya sa Kanya? May problema ba kayo? Uy, wala silang problema. May problema ba kayo? Ako rin, meron din. Mabigat ba yung mga problemang pinagdaanan at pinagdadaanan nyo? Ako man, ganun din. May mga pagkakataon na sinasabi natin na, God, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya yung mga pinagdadaanan ko sa buhay. Sa gitna ng inyong mga problema, naranasan nyo na ba na manikluhod sa Panginoon? Na halos tumulo ang inyong luha sa paninikluhod sa Kanya? Ako man, naranasan ko na rin. At naitanong ko pa nga sa Kanya minsan, God, sa dami ng pinagdadaanan ko na parang hindi ko na kaya, naninikluhod naman ako sa iyo, nandyan ka ba? Bakit dinededma mo ako? Bakit pinababayaan mo ako? Yan po yung mga katanungan ko. Natanda ng walang pananampalataya. Sapagkat kung meron akong pananampalataya, hindi ko dapat itanong sa Panginoon yon. Bakit? God is omnipresent. Nasaan? Nanduroon siya sa lahat ng lugar. God is omnipotent. Meron siyang power na gawin ang mga bagay na imposible sa tao. At number 3, God is omniscient. Meron siyang talino, sapat na talino, para ipabatid kung ano ang dapat na solusyon sa ating mga problema. Alam niyo po, sa tanong ko kay God, God, nandiyan ka ba? God, pinabayaan mo na ba ako? God, bakit hindi mo ako pinapansin? God, bakit dinededma mo ako? Alam niyo po, sumagot ang Panginoon sa aking kaisipan. Ang sagot po niya sa akin, anak, nasaan ang pananalig mo? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating pananampalataya, meron pong dalawang bagay na dapat tayong gawin para masabi nating tayo ay may pananampalataya. Number 1 is paniniwala. At number 2 is pananalig. Para maniwala si God na sumasampalataya tayo sa Kanya, dapat tayo ay mayroong pagtitiwala at pananalig. Paniniwala, pagtitiwala, pananalig. Yun po yung patotoo na talagang meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Maliwanag po ba ang aking pagpapaliwanag? Ito po ngayon ang pagninilayan natin. Sa mga naganap sa ating buhay, paano mo pinatunayan na kayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon? Kapag tayo'y sumasampalataya, ang ibig sabihin, tayo'y nagtitiwala, tayo'y nananalig. Mayroon na bang kaganapan sa buhay ninyo na nagkaroon ng katugunan dahil sa inyong pananampalataya? Ano yun? Isipin nating mabuti. Maaaring ito ay naganap sa inyo nung 7 years ago, 5 years ago, 3 years ago, 1 year ago, a month ago, a week ago, or kahapon lamang. Naganap ang pangyayaring ito, subalit nang dahil kayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon, nagtagumpay kayo dahil sa inyong pananampalataya. Sa punto pong ito, upang magbahagi kung paanong ang pananampalataya ay nakasagip sa kanilang mga kaguluhan sa buhay, paghihirap ng kalooban, biyayang mula sa Panginoon na ibinigay sa Kanya dahil sa Kanyang pananampalataya, dahil sa Kanyang faith. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid kong si Vilma Regala. Wala siyang kamalayan habang siya'y nagbabahagi
nakikinig ang banal na Espiritu sa kanya. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po at muli po ay natayo ako dito sa harapan nyo para magbahagi ng isang napakahalagang parte ng aming buhay. Through faith. Dahil po dito, malaking pasalamat po ako dahil binigyan po ako ng Panginoon na tuwirang pananalig at pananampalataya sa Kanya. Dahil kung di po niya ako binigyan ng katatagan ng loob at pananampalataya sa Kanya, baka po sa ngayon, ang isang anak ko ay hindi na po siya kompleto ng katawan. Ang anak ko po ay nagkaroon po siya ng sakit noong year October 9, 2009. Dinala po kami dito ng Banal na Espiritu or talagang hinatid po kami dito ng Ama para patunayan na siya'y buhay. Nagasakit po siya ng sakit sa tuhod na inaakala po lang namin na simpleng lamig lang siya. Pero nang dumulog po kami kay Apo, ang sabi po nga niya, bakit ngayon lang po siya dinala dito? Dahil kung sa ibang doktor po namin siya dadalhin, lahat malilibot namin, papalaboratory siya, ang maging resulta ay bone cancer. So hindi ko po inaakalang ganun po ang sasabihin ni Apo. Hanggang sa umuwi po kami ng bahay, talagang tumatagaytay po ang luha ko sa pag-uwi. Dahil hindi po ako makapaniwala. Hanggang sa, hindi naman po sa lahat ng mga kamag-anak natin o kapatid natin ay maniniwala sa ganung bagay sa kamukha nito. Kaya minabuti po nila na kahit paano, patingnan po siya sa doktor, binigyan po kami ng pera para dalhin sa doktor. Ang sabi nga po ng doktor ay iluwas po siya para ma-bone marrow, lahat po iyaano sa kanya. Sa isip-isip ko po, bakit po dadalhin pa siya ganun lang din lang mangyayari sa kanya na sinabi na Apo na ganun maging sakit niya. So, talagang tinaas ko na po siya sa Panginoon. Kung ano man po ang kagustuhan niya, kunin siya or talagang handa po ako sa kanya, isinuko ko po sa kanya ang anak ko para lang po sa kanyang kagalingan. Eto na po siya ngayon. 5.5 po siya nagkasakit. Ngayon po, 11 na po siya ngayon. Nakita niyo po, buo po ang katawan niya. Wala po siyang putol ng paa. Ito po, left side po ng knee niya, yung nagkaroon ng problema. Talagang binubuhat po namin siya dito. Every time na pupunta kami dito sa Dambana, hindi po siya nakakalakad. Meron po tayo na pagising niya sa umaga, kung ano po yung pagkakahilig niya sa higa. Talagang hindi po namin siya magalaw. Talagang humihiyaw po siya sa sakit. So, sabi ko nga sa kanya, anak, magdasal ka lang para makarating tayo sa Dambana ng maayos. So ito po, kataka lang po ang ni Apo sa kanya. Lagi po siya may tapal ng kataka, tapos binanyusan po siya. Sa awa po ng Diyos, ito na po siya ngayon. Wala pong nabawa sa kanya katawan. Maraming salamat po. Salamat kapatid. Laki na, dalaga na, no? Kapatid, ilang taon siya nung nandito siya? Of 5.5 years old. Ngayon po, graduating na siya ng grade 6. Sabi nga po nung kanyang mami, ang sabi ng doktor, putol. Sabi nga po niya kanina, kung naputulan kaya ng binti ang anak ko, sa laki niyang babaeng ito, kaya-kayang tanggapin ng puso ko na makita ko yung anak ko na laki-laking babae, putol ang isang binti. Nang dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, wala siyang inasahan na magpapagaling, kundi ang ating greatest healer. At sino siya? Walang iba, kundi ang ating Panginoon. God is omnipotent. He has the power to cure whatever sickness you have. Kanser sa buto, walang nagawa. Ang tao, subalit ang doktor, wala siyang nagawa. Ang sabi putol, ang Ama mayroong magagawa para siya'y makasalba sa kanyang karamdaman. Kaya ang kailangan lamang, close connectionship with the Lord. Close connection with our God. Para po kung maging close tayo, ano nga bang kahilingan natin ang hindi niya ibibigay sa atin. Amen? Kaya bakit kayo mangangamba? Bakit kayo magwo-worry?
karamdaman ko sa taon na hindi pa ako gumagaling. May Diyos na magpapagaling sa inyo. Kailangan lamang patunayan natin ang ating ganap na pananampalataya na siya ay Diyos na buhay, na ang imposible sa tao, posibleng magawa niya. Isa pa pong kapatid ko ang aking tatawagin na ang tanging sandigan din niya ay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Kung paano siya pinagagaling sa kanyang mga previous na karamdaman, umaasa siya. Sa karamdamang pinagdadaanan niya ngayon, muli siyang sasaklolohan ng ating powerful na Panginoon. Mga kapatid, galak po ang kalooban ko na patindigin sa harapang ito, sa kalooban ng banal na Espiritu, ang kapatid kong alagad, si kapatid na Belia. Salamat po sa iyo sa umagang ito. At muli ako ay tinawagan mo sa harapan ng mga kapatid ko upang magpatotoo at isiwalat ang lahat ng mga bagay na nararamdaman ko sa aking buong pagkatao, sa aking katawan. Ang lahat ng ito isang dalangin idinudulog ko po sa kapangyarihan mo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, sa aking mga kapatid na alagad, sa mga tagasunod, sa aking kapatid na mga kaps. Nung una pong akong mapunta sa lugar na ito, ay talaga pong masasabing isang mabigat na karamdaman ang aking idinulog sa ating Panginoon at sa ating pinakamamahal na Apo Kunching. Pagkat ako po noon ay mayroong karamdaman na nagbabara ang ugat sa puso. At ako po ay nagtungo na noon sa heart center. At ako po ay hinihinga ng 450,000. Subalit hindi po ako nagpa-bypass, di ako nagpa-opera. So, dito po ako nagpunta. Iiksian ko na lang po. Sa loob po ng 4 na araw, na pagbalik-balik ko dito, napagaling na po ang sakit ko sa puso. Kanya, sa aking pong pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon, yun po ay nagkaroon na ng lunas. Sumunod po isang araw, ay nagkaroon naman po ako ng glaucoma. At ako po ay nagpapatak ng mata. So, ang napapatakan ko po karamihan noon ay may glaucoma sa mata. Sila po ay nagpa-laser. Sa pagpapa-laser po, nawala ng paningin. Marami po ang hindi makakita, inaakay lamang ng kanilang kabiyak ng puso. Kanya po, ako ay isa rin po iyon sa idinulog ko at pinagtiwala ko sa Ama. Sa pamamagitan po ng bulaklak ng sampagita at sa pamamagitan ng ating Ama, ng ating Apo Kunching, may isang dahon ng oregano, siyam na bulaklak. Sa awa po at tulong ng Panginoon, gumaling na po ang glaucoma ko. Nakababasa po ako ngayon ng Bible. Isa pa po. Dumating po ako rito isang araw na hinatid ng sasakyan. Hindi po ako makalakad. Talagang hindi po ako makalakad. Pagbaba ko po sa sasakyan, sabi ko sa manugang ko, luluwas po sila noon. Anak, ibaba nyo na lamang ako rito at sasalubungin ako ng mga kapatid natin, Kaps. Ako po ay pinangko. Dinala sa banyusan. Nang ako po ay mabanyusan na, patungo po rito, galing sa banyusan, iipod-ipod, ang isang kamay. Ninais ko pong makarating sa gitna. Pagdating po sa gitna, nagmimensahe po ang banal na Espiritu. Talaga pong nakikinig po ako. Taus-puso po akong nakikinig. Ninanamnam ko po ang mga banal na salita na mula sa Kanya. Ngayon po, andun ako sa upuan ngayon, doon po ako dumako. Nang pong inangat ko ang aking paa. Nung po siya'y nagsasalita, pinilit ko po makatayo, pinilit ko po makatindig. At sa pagtindig ko po, pinilit ko po makalakad. Akala niyo po, umuwi akong naglalakad na.
Inaala pong imposible sa Ama. Wala pong imposible sa Ama. At ngayon naman po, may isa na namang pagdalisay na dumating sa aking buhay. Talaga po sigurong ganon. Sinusubok ng Panginoon kung gaano ako katatag para sa Kanya. Nagkaroon po ako ng bukol. Matanda na po ako. Ako po ay magse-74 na. Nagkaroon po ako ng bukol sa matres. Sa ngayon, meron po. Ngayon po, hinatulan po ako ng mga dahon-dahon. Siya ko pong iniinom yun, mga dahon-dahon na yan. Ngayon po, sa pagkakataong ito, sa tulong at patnubay ng Ama sa kasalukuyan, ang dugo pong namuo sa aking matres na dapat daw po ay tanggalin ng doktor. Ayoko pong ipatanggal pagkat alam ko pong may edad na ako. Baka hindi ko po makayanan. Kanya ipinagkatiwala ko po ito sa Ama. Sa ngayon po, kasalukuyan, lumalabas po yung dugong patay. At nananalig po ako at nagtitiwala sa Ama na patuloy niya akong pagagalingin. Hanggang dito na lamang po. At ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay huwag nating ialis. Patuloy at patuloy tayong magtiwala sa Kanya at ibibigay po niya ang kagalingan ng bawat isa. Maraming salamat po. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat kapatid. Nakasalba ka sa 3. Expect na si ika-4. Ayan na po ang sinyalis ay binibigay na. Sabi nga po yung mga patay na dugo inilalabas. Na kung hindi lalabas yun, kailangan talaga is operahin siya. Subalit nang dahil sa kanyang pananampalataya na may kaakibat na pagtitiwala at pananalig, kikilos ang Diyos sa kanyang karamdaman. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Kaya po yung mga kapatid ko, nasaan na yung mga nakalakad dito kahapon? Nasaan na sila? Naku, siguro nagja-jogging na sa Luneta, nawala na sila. Pati yung nandito kahapon na nakaganon, nagumanon pa, na yun daw wheelchair dadali na sa junk shop. Nasaan na yun? Nawala na. Naku, sana pag pinagagaling tayo ng Panginoon, patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya. Ang lungkot ni God pag napagaling na goodbye na. Hindi na naman makakaalala para sa ay papurihan at pasalamatan. Sana po maging part ng ating pagkatao na ano man yung tinatanggap natin, magpupuri tayo at magpapasalamat sa Kanya. Sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong tawagan ng isa kong kapatid na Kap. Sana po'y nandito siya upang ipahayag dito sa gitna kung paano ang kanyang pananampalataya ay nakatulong sa kanya, naka-uplift ng kanyang espiritu upang paniwalaan niya na ang Diyos ay talagang buhay na kumikilos sa buhay ng bawat anak niya. Nandiyan po ba si kapatid na Eli Fernandez? Caps, nandiyan po? Okay po, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa ating kapatid na Eli. Marami po siyang ipapahayag. Gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo si Apo Kunching, hindi po siya faith healer Hindi po siya faith healer. Siya po ay kinalugdan ng ating Panginoon. Pinagkatiwalaan ng Espiritong Banal. Kaya ang Espiritong na kay Apo Kunching, everywhere. Ang Apo Kunching ay binahaginan, sabi nga niya, ng karampot. Ano po yung karampot na bahagi na yon? Nakapagpapagaling ng mga may karamdaman sa sino mang magiging makatotohanan sa ating Panginoon. At pangatlo, meron din po siyang omniscient power sapagkat pagka nakaharap ka niya, kayang-kaya niyang isalaysay ang mga nagdaan mong buhay at kung ano man ang buhay mo sa ngayon. Okay po, buhay na Diyos po ay nandito sa katauhan ng ating kapatid na Eli Fernandez. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Tunay na napakahiwaga niya. Actually, hindi ko gaanong narinig yung tema kasi po meron kaming pinag-uusapan ng mga kasama kong Caps doon sa dulo. Meron po kasi kaming project na gagawin.
Kaya po medyo naging abala. Hindi ko po narinig yung tema nung ating facilitator, ni Mama Beth. Pero kaya nga po tinanong ko kung ano yung tema. Napakaganda po pala, pananampalataya, kung papaano ako isinurvive ng aking pananampalataya. Alam po ninyo, sino po bago? Ngayon lang po nakarating dito. Ay kayo po. Ako po ay taga San Miguel, Bulacan po. Ang dulo na bayan ng Bulacan. Ako po ay dating politiko. Kapitan po ako dati sa aming lugar. Isang masasabi kong napakabigat po nung nangyari sa buhay ko nung ako'y napasok ng politika. Dahil po ang pamumulitika sa amin ay kaiba kumpara doon sa ibang bayan. Sa amin po sa tuwing magkakaroon ng eleksyon, karamihang namamatay, kapitan. Talaga pong lalo nga kung isang kapitan ay medyo magaling at alam na maraming hawak na tao, talagang pag-iinteresan ka ng kalaban mo. Pagka po ikaw ay hinikayat nila na hindi ka nila nakuha, ay sigurado po yon. Pagka po mahina-hina ang pagkatao mo, mahina-hina ang dibdib mo, siguradong may paglalagyan ka. Kaya po ako nung panahon na yung ako ay nasa politika, actually, bago ako napasok sa politika, ako po ay isang rolesta sa Corsilio. Meron po akong Corsilyong team na sinasamahan at ang aking hawak pong rolyo noong mga panahon ay rolyo 5, pagpapakabanal po. Kaya ako sa sarili ko, noong panahon na yon, kumikilala na rin ako sa Panginoon noon. Bagamat ang gampanin na inaatang sa akin ay hindi masyadong pinag-uukulang ko ng oras na hindi po katulad ngayon nang mapunta ako rito na talaga pong dinidibdib ko. Ang totoo nga po niyan sa amin na mga Caps ay lagi po kami ngayon na nagkakaroon ng banding na ang tanging purpose namin ay kung papaano pa namin mapapaganda, mapagbubuti pa ang aming pagganap sa aming tungkulin. Maibalik ko po dun sa pamumulitika. Nung pong ako ay nasa politika nung panahon na yon, napakabigat po na nangyari sa akin. Dahil kaliwat kanan ang death threat na binibigay ng mga kalabang ko. Meron po kasi akong kaibigan na general, kung inyo pong natatandaan nung panahon na yon, yung chief ng CIDG, General Leonelo de la Cruz. Kaibigan ko po yon. Madalas po kaming magkasama, magkaharap sa baso. Hanggang sa biglang nakapagdeklara na ang kanyang anak ay ilalaban ng mayor sa amin sa bayan. Nagkataon naman po, nakapitan ako noon, ang mayor sa amin ay kumparing buo ko din. So maganda ang suporta ng mayor ko. Hinangad nila na ako ay mapunta sa kanila ng aking kaibigang general na nanghingi naman po ako ng dispensa dahil hindi naman po ako ganong klaseng tao na basta-basta tumatalikod sa pinag-usapan. Madalit sabi po, ako yung kapitan na may palabra de honor. Basta sinabi ko, batas na masusunod sa sarili ko yon. At tatayuan ko yung no matter what, kahit anong mangyari, lalabanan ko. Ganun po ang nangyari sa amin, nagkatampuhan kami na hindi nila matanggap at napakaraming taong nasa likod na alam nyo na, hindi naman nakakatulong kung hindi mapanira pa. So, madalit sabi po, hindi ako natinag, hindi ako umalis doon sa poder ng aking mayor. Yun na po ang pinag-umpisahan na hinahunting nila ako. Kahit saan ako magpunta, minsan wala ako sa amin. May dumadating na mga nakasingil na motor, walang plaka. May dumadating na kotse, walang plaka. Hinahanap ako kung saan daw bahay ni Kapitan. So ang inyong abang lingkod ng panahon na yun ay para akong hinalintulad ko yung sarili ko para akong daga. Walang permanenteng lugar. Dahil siyempre po, ang pag-iingat ko sa sarili ko, ganun din. Sabi ko nga, nung panahon na yun, kung ako ay talagang kukunin ninyo, nakaready ako. Kaya lang, hindi ako papayag na ako lang. Tsak magdadamay ako. Sa totoo lamang po, nung panahon na yun, ang inyong abang lingkod ay hindi umaalis nang walang nakasuksok na 45 sa tagiliran.
Hindi ako umaalis na walang mahabang gamit sa aking sasakyan. Dalawa po, isang Armalite at isang 45. Kahit saan po ako magpunta. Palaban ako nung panahon na yon. Kaya sabi ko nga sa kanila, tayo ay magkakasama dati. Kilala nyo ugali ko. Kailanman hindi ako umatras sa laban. Matagal tayo nagkasama. Madalit sabi po, mayroon din silang takot na ako ay pasukin ng bigla-bigla lang. Dahil alam nila ang mangyayari. Sa panahon na yun talagang kasama ko aking may bahay. Umuwi kami ng probinsya. Taga Mindoro po kasi ako. Ang misis ko lang po ang taga San Miguel. Pabalik-balik kami. Minsan pumupunta ako sa Bulinaw. Kung saan ko maisipan na para lang medyo makaiwas ako. Dahil napakainit talaga ng pakiramdam ko nung panahon na yun. Alam ko pong tinatrabaho nila ako. Hindi lang talaga sila magkaroon ng pagkakataon na matsyempuhan ako. Kaya po sa akin, noong panahong ako ay napunta rito sa Dambana, isang kahiwagaan nga, sabi ko, ilang beses ko na pong isinyerit, na oras po na dumating ako at pumasok ako rito, mayroong kaiba po akong naramdaman. Lamig na hindi ko maipaliwanag po. Nangingilabot po ako. Kaya po nung ako'y nandito na yung medyo unawa na ako at madalas na po akong nakakapakinig ng banal na salita ng banal na espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo, yung pala po ang sinasabi daw nila na mayroong espiritong pumasok sa akin. Siguro si God na ngayon na binago niya ang pagkatao ko. Yung dating pagkatao kong matapang na walang kinakatakutan, ngayon higit na tumapang at lalong walang kinakatakutan dahil alam ko ang Panginoon ay nasa akin. Isang bagay lamang po ang pinasasalamatan ko dahil sa pananampalataya at paniniwala ko sa Kanya, alam kong iniligtas niya ako. Dahil kung hindi dahil sa Kanya, nung panahong ako ay nagigipit at ginigipit ng aking mga kalaban, siguro po baka 10 feet below the ground na po ako ngayon. Pero alam kong hindi niya ako pinabayaan. Napakabait niya. Kasi ako naman, bagamat hindi puspos ang gamkanin na ginagawa ko para sa Kanya nung panahon na yon, sa tuwing may paklase po kami ng Korsilyo, kung 40 miyembro o 30 kaluluwa yung aming natanggap sa klase, lahat po na yon ay nakakapakinig din naman ng mga salitang binibitawan ko na tungkol sa kabanalan para sa Ama. Pero ako'y nagpapasalamat dahil nung mapunta ako rito, ang kahiwagaan nga po ay unang napatunayan ko sa banal na espiritu sa katauhan ng ating Apo Kunching. First time pong nag-meet kami, hindi naman po kami magkakilala at never na nagkita kami kung saan lugar. Noon lang po talaga dito sa loob ng dambanang ito. Nakapila din po ako dyan na nagpapabless po ako. Alam niyo po kung gaano kahiwaga ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Sinabi po niya sa akin na, anak, ito na yung tamang daan na tatahakin mo. Alam ko yung sakit na nararamdaman mo. Alam ko yung ginawa ng mayor mo sa iyo, napakasakit. Kaya po ako, ang inyong abang lingkod, naiyak. Isipin po ninyo kung hindi banal na espiritu ang nasa Apo Kunching. Paano niya malalaman po yung nangyari sa buhay ko? Paano niya malalaman yung katayuan ko sa pagiging politiko ko? Ikinagulat po ng inyong abang lingkod. Siguro kayo man ay mag-iisip, bakit niya nasabi samantalang hindi naman kami magkakilala? Hindi ko naman naikwento sa kanya. Pero bakit niya nasabi? Saktong-sakto po yung sinasabi niya. Yung po talaga ang totoong nangyayari sa akin noong panahon na yun. Kaya po, ako walang nagawa ko, hindi yumuko sa kanya. Tanda nang ako isinusuko ko yung sarili ko sa kanya. Ang pagluha ko kababaan. Ibinaba ko yung sarili ko na tanda ng ako, ang pananampalataya ko, binibigay ko sa kanya. Kaya po sa inyong lahat, ako po ay lumuluha dahil hanggang ngayon, tama-tama po yung tinuring ng banal na espiritu sa katauhan ng aking mahal na Apo. Dahil ngayon higit na napalalim ko ang aking pananampalataya nang dahil sa Kanya. Higit akong naniwala, higit akong nagtitibay sa Kanya. Kaya po sa atin lahat, huwag nating sayangin ang oras na ginugugol natin dito. Kung saan lugar po tayo nanggaling para lang po makarating rito sa lugar, sa banal na lugar na ito. Now that you are here, ngayon at nandito kayo, sana po
Pay attention tayo. Paglabas ng mahal na Apo Kunching, pakinggan po natin lahat. Mag-focus po tayo. Ibigay po natin yung oras natin sa Kanya. Kasi hindi naman lahat ng oras ay nandito tayo. May mga pagkakataon lamang po na nandito tayo. What I mean is, ang gusto ko po is, samantalahin po natin ang oras na nandito tayo. Nakapiling natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Sabi ko nga po sa iba, last time na nag-share ako, naiinggit nga po ako doon sa mga kapatid natin na araw-araw ay nandito. Naiinggit ako sa kanila na sila'y malapit lang, na pag wala silang ginagawa, pwede sila rito. Samantalang po ako, taga San Miguel, ang layo. Pagka po umuwi ako sa amin, lagi pong naiisip po yung gawain dito. Naaalala ko lagi yung mga banal na salita na binibigkas ng ating banal na Espiritu, ng ating mahal na Apo Kunching. Para po nung una, sabi ko sa misis ko, ma, parang gusto ko doon ako tumira eh. Parang ayoko nung umalis. Hinahanap-hanap po yung mga salitang naririnig ko sa kanya. At tunay naman po, kayo mismo ang saksi na lahat ng tinuturan niya ay talaga pong totoo at nagaganap lahat. Kaya po muli sa inyong lahat sa umagang ito, katulad po nung sinasabi ko kanina, sana po wag nating sayangin ang oras at pagkakataon na ibinibigay sa atin. Malakas pa po tayo. Ang iba sa inyo wala namang karamdaman pa. Kaya po, mas siguro nakakalungkot at malulungkot kayo kung kailan nyo makikilala na bibigyan pa kayo ng karamdaman. Ano po? Siguro po, mas malulungkot tayo, pero alam kong hindi mangyayari. Basta po tayo'y nagtibay, nanalig, naniwala, buuin natin ang ating pananampalataya sa Kanya at alam ko pong tayong lahat ay nasa safe, ilalagay niya po tayo sa maayos. Katulad po nung sinabi ng aking Tita Beth, kanina po ay hiniling niya na kung po pwede raw po ay kumanta pa ako nung I Believe. Sige po, aawit po ako. Pero hindi ko po kabisado, manghihiram lang po ako ng kopya dito para mas hindi po ako maligaw. Yung stand lang, tita. Ama, ang awitin ko pong ito ay iniaalay ko sa inyo at sa inyong lahat, mga kapatid. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe above the storm, the smallest rain still be here. I believe that sun and the darkest night it can glow. I believe that someone in the grid somewhere is to show the way. I believe, yes, I believe that someone
in a great somewhere. Every time I hear a newborn baby cry, oh, that's a leaf or see the sky, that I know I believe. Every time I hear a newborn baby cry, oh, that's a leaf or see the sky, then I know I believe. Pasensya na po. Hindi ka. Salamat, mahal na kapatid, sa napakagandang pagbabahagi na kanyang inihayag sa atin kung paano nga bang ang pananampalataya niya sa ating Diyos na buhay ay nagbigay ng kagalakan sa kanyang sarili maging sa kanyang buong pamilya. Gusto ko lamang pong i-follow up yung sinabi niya kanina na batid ng Apo Kunching kung sino siya. Batid ng Apo Kunching ang buhay na pinagdaanan niya. At batid ng Apo Kunching kung ano ang magbibigay ng kapayapaan sa kanyang masalimuot na pamumuhay sa mundo ng politika. Isang patunay lamang, mga kapatid, na ang ating mahal na Apo Kunching ay binahaginan ng ating Panginoon. Sa tatlo pong binanggit ko, ano pong power yon? God is omniscient. Mayroon siyang power na alamin kung ano ang laman ng iyong puso't kaisipan, kung ano ka noon, ano ka ngayon, at kung magiging ano ka sa darating na mga araw. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, marami na po tayong naririnig, bilang patotoo ng kapangyarihan ng ating Panginoon na dapat nating sampalatayanan. At ngayon po, upang magpuspos tayo ng biyaya ng banal na Espiritu, bakit ang hindi po natin gawin sa araw-araw na tayo ay nabubuhay, lagi tayong lumakad na puspos ng pananampalataya para higit nating maramdaman ang Diyos na buhay sa ating buhay. At upang higit po nating maunawaan ang tema sa pamamagitan ng isa pang muling pag-awit, binibigay ko po sa inyo ang aking kapatid na Mirna. Kung paano nga po ba lumakad ng may pananiwala, pananampalataya sa ating Panginoon. Purihin at pasalamatan ka, Ama. Salamat pong muli sa pagkakataong ito na naging bahagi ako ng gawain mo. Samot dalangin sa bawat araw, Ama. Manguna't maghari ka po sa aking katauhan. Maging sa awiting iaalay ko sa iyo at sa mga kapatid ko, ang kagustuhan mo, maghari ang iyong espiritu at hindi sa ganang katauhan ko. Amen. Mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat. Napakaganda po ng tema. Ano po? Datapwat damang-dama ko po na napakarami pang nais tawagin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng katauhan ni Mami Beth Chico. Ang sarap pong magbahagi. Ako po ay tinawag upang umawit. Kaya po nawa, itong awiting ito ay muli po ninyong namnamin. Ano po? Napakaganda ng tema. Paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya. May kapiraso lang pong pagbabahagi, hindi ko lang po. Purihin ang Diyos. Kung paano po ang unang buhay nang wala pang pananampalataya, hindi kilala ang Diyos, naranasan ko po na maoperahan ng ilang beses. At nang dumating po yung itinakda ng panahon ng Panginoon na makilala ko siya, ako po ay naniwala at nagtiwala sa Kanya. Sa dakong ito, nadama ko ang Kanyang banal na Espiritu sa pamamagitan ng Kanyang taong kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching.
ako po ay napahintulutan muli ng bukol sa kanang dibdib. At doon po sa aking pananampalatayang may katapatan ay pinagaling ako ng Panginoon. Hindi na po ako na-opera. Ito po ako sa harapan ninyo. Sa ibang araw ko na po ihahayag kung ano pa yung mga kaganapan. Salamat po sa Ama. Salamat sa taong kinalugdan niya sa pamamagitan ng mga banal na aral ng Panginoon. Ako'y naniwala, nagtiwala, at lubos na sumampalataya. Kaya po ito ako sa harapan nyo. Buhay na buhay, magaling, at punong-puno ng pag-asa. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, go lang po tayo, walk with faith. Ano po? Manampalataya po tayo ng tapat sa ating Panginoon. Walk with faith. Bagaman po at napapadalas ang pag-awit sa awiting ito po ay kagustuhan ng ating Panginoon. Amen po ba? Salamat po. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For with faith in your heart, our God is yours to own. You'll never will grieve if in Him you believe, and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seems to disappear from view, that's the time to fight on, and soon they'll all come through. He'll lighten your load as you travel light load. So walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Keep by His side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down, or a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, thank you, Lord, just reach out for His hand. Keep by His side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down, wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Keep by His side, your constant guide, and quick to understand.
stand, you will find happiness. If you let him be your friend, then you find that success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart and sing with joy and faith in your heart. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Katotohanan po ang ibig sabihin ng awiting ito, go on through na may pananalig, ano man ang gagampanan mo. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat mga kapatid, nawa po sa kanilang pagpapahayag at maging sa pamamagitan ng pag-awit, naway makatulong ang bawat isang ginamit ng Panginoon upang ang pananampalatayang ito ay umusbong at tumubo sa puso ng bawat anak ng Diyos upang higit natin siyang maramdaman bilang Diyos na omnipresent, omnipotent, and omniscient. Na ang lahat ng ito, kung napapansin niyo po, bilang taong kinalugdan, ibinahagi po sa ating mahal na Apo Kunching. Magsitayo na po tayong lahat, maghawak-hawak ng kamay at awitin ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon.